Aba, to the rescue po mga kababayan. Ang Solicitor General kay Marcos, talagang ipinagtatanggol ho nila ang amo nilang bangag mga kababayan dito ho sa inihaing petisyon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez na sana sumailalim si Marcos una sa physical examination para nga naman malaman ng publiko kung fit to work pa ba ang ating presidente. Kung kaya niya pa bang gampanan ang kanyang pagka-presidente. Kung kaya niya pa bang pamunuan ang Republika ng Pilipinas. Kung hindi ba totoo ang mga paratang na siya di umano ay meron ng malubhang karamdaman kagaya ng colon cancer na napabalita po noong mga nakaraang buwan. Pangalawa, hair follicle, di ba? Kinanta siya ng sarili niyang kapatid. Na yan si Bongbong. Umaga pa lang po, nagchochongke na. Ha? Tapos hanggang kinagabihan, nagpupulburo na. Di ba? At marami pong kumanta. Meron pa pong mga dokumento di umano, kagaya ng ipinakita ni Jonathan Morales na ang pangalan ni Bongbong Marcos kasama sa narcolist, mga kamabayan na gumagamit di umano ng pulburon para pasinungalingan nila na hindi totoo yung mga paratang. Kaso po ang Palasyo Malacanang, mga kababayan, rumesbak po dito sa inihaing petisyon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. O eto po ang kanilang naging hakbang ngayon, mga kababayan. Ha? Basahin ko muna. Mamaya na po ako magre-react dito sa mga ginawa ho ng Solicitor General, mga kababayan. Petition para sa physical exam ni PBBM, ha? Pinadidismiss sa SC o Supreme Court. Sino po ang nagpapadismiss? Pinababasura ng Office of the Solicitor General o OSG ang petisyong inihain o hiniling sa Korte Suprema na obligahin si President Bongbong Marcos na sumailalim sa physical examination. O di ba mga kababayan? Pinababasura po ni Solgen. Kabilang ang hair follicle drug at isa publiko ang kanyang medical record, mga kababayan. Pumalag po ang Solgen eh. Ano pong magagawa ng madlang people? Nating lahat, mga kababayan. Ano po ang magagawa natin? Ano po ang maitutulong natin, mga kababayan, kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez para huwag katigan ng Korte Suprema itong kahilingan din ng Solgen na ibasura ang petisyon ni Alvarez? Simple lang, mga kababayan. Ano po ang gagawin natin? Ano po ang maitutulong natin kay Alvarez? Gamitin po natin ang ating mga social media account. Itag po natin ang Korte Suprema. Hindi naman po natin sila babastusin. Huwag lang po ninyong babastusin. Huwag lang po kayong magsalita ng pagmumura, may galit, kundi simpleng pakiusap lang ang gawin natin, mga kababayan. Itag natin ang Korte Suprema at sabihin natin, Korte Suprema, kataas-taas ang hukuman, naway wag po ninyong tanggapin itong kahilingan ng Solicitor General na ibasura ang petisyon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Maging patas sana kayo. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Gamitin po natin ang ating social media account. Wag lamang po nagagamit natin ang ating social media account para manood ng mga vlogs, ng mga vlogger,
ng pakikipagchismisan sa kapitbahay, no? Pang-i-stalk sa mga ex ninyo, ay wag lamang huyo, mga kababayan. Gamitin po natin ito para po sa katotohanan, kahilingan, para po ito sa ating bayan. O ito pa, inihain ni na dating House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pa ang naturang petisyon. Isang buwan na po nakalipas eh. Hindi lang yata. Mula nung inihain ito ni Pantaleon Alvarez. O giet ng OSG, labag sa doctrine ng presidential immunity ang petisyon. Aba, may ganun pala, mga kababayan. Hindi po tayo maalam pagdating po sa mga presidential immunity na yan, no? Doktrina ng presidential immunity, hindi po tayo maalam dahil hindi naman po tayo naging presidente. Ano? Kung totoo man ito, aba, papaano po ang publiko naghuhumiyaw, nagsusumigaw, na ilabas ang medical record ng presidente at magpa-hair follicle drug test, abay mababaliwala. Aba, Korte Suprema, gumawa po kayo na ibang hakbang. Kayo lamang po ang tanging nakakaalam. Para mapagbigyan po ang maraming publiko na ito rin po ang kahilingan, kagaya ng petisyon ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez. O ito pa, wala rin umanong legal na standing ang mga petitioner dahil hindi sapat na botante at taxpayer sila upang magkaroon ng karapatang magsampa ng kaso. Aba, wala naman daw palang hindi porke taxpayer kayo, hindi porke botante kayo, hindi porke binoto nyo si Marcos nung nakarang halalan, basta-basta na lamang kayo hihiling ng gayaan. Parang ganyan po ang gustong palabasin ng Solicitor General, mga kababayan. Pagtatanggol po nila sa amo nilang bangag, mga kababayan. Simple lang po. Simple lang. Bakit po nila hinahadlangan? Bakit po nila pinababasura sa Korte Suprema ang inihaing petisyon ni dating Congressman at Speaker Pantaleon Alvarez? Simple lang. Siyempre, para wag po nating malaman na totoong bangag si Marcos. Di ba, mga kababayan? Para huwag pong mag-corroborate ang sinasabi ni Amy at sa resulta ng kanyang hair follicle test. Sa madaling salita, mga kababayan, siyempre, ayaw pong ipaalam ng Solgen na gumagamit ng drone. Wag, malalaman. Wag, mayayari ang amo namin. Pag nayari ang amo namin, yari kaming lahat. Di ba? Mga kababayan, kamusta? Solgen, Malacanang, Marcos, Antecler. Ayan, masigla ang presidente. Nakikita ng publiko, naglalakad siya sa napakahabang lakarin kapag ka nasa event siya. Mukha naman siyang masigla. O di kahit itong medical bulletin na lang ang ibigay ninyo sa publiko. Isa publiko ninyo. Kahit yan naman lang sana, kahit wag na lang yung pagiging durugista niya ayon sa kanyang kapatid. Kahit wag na lang yan, obvious naman na namin yung isang taong gumagamit ng mga sintomas niyan, kung ano ang mga nakikitang reaksyon sa mukha. Katulad ng kumakaliwa, kumakanan yung panga. Isa pa lang isa pa lang nakikita natin, yan pa lang, mga kababayan. Kasi hindi naman po nandidilat ang mata ni Junior. Kundi yung asawa niya lang, kokak, yun po ang madalas na dumidilat ang mata. Di ba, mga kababayan? Malacanang! Kahit yung
medical bulletin na lang ni Marcos, ilabas ninyo sa publiko. Isa publiko ha. Dapat naka-live habang ginagawa ang pag-hair follicle drug. No? At sana sa Korte Suprema, hiling ng publiko, simple lang mga sir, mga madam, lalo na kay Chief Justice Leonen, sir, isa po kayo sa mga ginagalang ng publiko. Mataas po ang respeto namin sa inyo. Lalo na kayo isang matuwid. Sir, kayo po ang nakakaalam kung ano ang remedyo dito sa inihain din ng Solje na ibasura ang petisyon ni Alvarez. Kayo po ang nakakaalam niyan, Korte Suprema. At kayo na rin po sana, no, ang manguna. Kahit man lamang po sa medical bulletin ni Marcos, kahit yan na lang, magiging masaya ho kami.